Mangaman Island. Saan ka punta? Sa Leyte. Kasi, mamamasyal ako do'n, sosyal kasi ako, 'di ba? 'Pag tinanong mo tao, "Saan ka punta?" "Palawan." "Saan ka punta?" "Puerto Princesa." "Saan ka punta?" "Coron." "Saan ka punta?" Sa ano, Pagudpud. "Saan ka punta?" Sa ano, sa Bohol. "Saan ka punta?" Sa Boracay. 'Di ba gano'n, eh. "Saan ka punta?" Puerto Galera. Merong lugar sa isang bagay sa probinsya mo na ipo-promote mo para yung probinsya mo ano, yung laging puntahan ng tao, pero wala, eh. Oo, wala. Ibig sabihin, putangina wala kang silbi, wala kang nagawa sa bayan mo. Yun lang yun. Ito pakinggan natin itong, statement ni Inday Sara. Darating din tayo dun sa hindi na ako sasali sa politika. Pasok. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako ng tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, "Pag darating tayo dun, ma, darating din tayo doon na hindi na ako ah, sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din Ang sakit. 32.2. 32.2 million Filipinos voted for Inday Sara. Only 31 million voted for Bongbong Marcos. It only means na merong mga bumoto kay Inday na hindi bumoto kay Bongbong Marcos. Lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos, binoto si Inday. So sinong nagbuhat sa dalawa? Yung 32.2 million ang bumoto o yung 31 million ang bumoto? Kayo nang bahalang sumagot. din tayo doon na mag hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am, pero magtiwala din tayo sa Diyos. Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Oy, Jacqueline, nakwento ko to sa'yo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kwento ko to sa'yo. Alam na natin yung mangyayari dito, di ba, Jacqueline? Pero huwag kang maingay, ha? Tayo lang nakakaalam nun, tayo lang, ha? Boss Putragis, tayo lang nakakaalam nun, ha? Walang makakalabas, ha? Walang makakalabas, ha? Ayaw nyo kasing ano, eh. Ayaw nyo kasing kontakin si Ninong Randel, eh. Kontakin nyo si Ninong Randel, eh. Sana alam nyo yung mga issues. But again, ito yung sinasabi natin sa administrasyon. Punyeta, magtrabaho muna kayo. Kayong mga congressman na inatasan para tirahin si Inday, anong nagawa niyong batas sa nakaraang 3 taon na 'to? Wala. Kasi mas prioritize niyo na siraan ito. 3 years niyo nang sinisiraan. Hanggang ngayon, popular pa din. Hanggang ngayon gusto pa rin ng tao. Nagkulang yung isang termino ng isang congressman para sirain ito. Hindi pa rin ninyo nasisira. Hindi effective yung ginagawa ninyo. Ang pinaka-effective, eto makinig kayong maigi. The most effective way to win sa politika is to align yung mga ano ninyo, proyekto ninyo, advokasya ninyo, promises ninyo, align it with the Dutertes. Yun yung alam natin na effective. Nagawa yan ni Bongbong Marcos, eh. Na kahit sa salita lang, inalign niya sa mga Duterte yung mga plataporma niya. Anong nangyari sa kanya? Binoto siya ng 31 million na Pilipino na visit na ngayon. Bakit? Kasi hindi niya tinupad yung pangako. So ganito, kung gusto ninyo na manalo sa eleksyon, may pangarap kayo. Ikaw, Romualdez, kung gusto mo may pangarap, gusto mo talagang maging presidente ng Pilipinas, you align yourself with the Dutertes.
yung ugali, pagmamahal sa bayan, leadership, umalain ka sa kanila. Kasi sila po ang talagang kingmaker. Sila ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, sila nga lang nakapagpalibing kay Marcos Sr. eh. Hindi niyo kailangan awayin ang mga Duterte. Hindi niyo kailangang durugin ang mga Duterte. In order for you to win, you need to align yourselves with them. Totoo yan. Proven yan. Hindi na nanalo ang 8 diretso, remember? Wala ni isang senador noong panahon ng 8 diretso ang nanalo. Ngayon, iisa na lang ang dilawan na nasa Senado, si Riza Ontiveros na lang. Ibig sabihin, ano yun? Yung ano na yan, yung formula na stand with the Dutertes and the people will love you. Yun ang totoo. Ayan ang problema kasi, ayaw nyo noong brand ng mga Duterte sa politika. Bakit? Kasi nga hindi sila magnanakaw. Lahat ng galit sa Duterte, lahat ng mga hindi nila politiko na hindi nila kayang i-align yung sarili nila sa mga Duterte, meaning hindi po yan magtatrabaho. Okay? Ulit lahat ng mga politiko na ngayon ay kumakalaban sa Duterte, hindi magtatrabaho yan. Lahat yan bayaran, lahat yan magnanakaw yan. Sigurado. Kasi minahal ng tao ang mga Duterte tapos aawahin mo mga Duterte. Si Inday Sara binoto ng 32 million tapos aawayin mo si Inday Sara. Ano ka, si Abalos? Katulad si Abalos, feeling niya sobrang sikat na niya. Feeling niya, yung paglabas-labas niya sa TV, yung pag-drama-drama niya sa mga press con, akala niya magpapanalo sa kanya yun sa eleksyon. Tumakbo senador. Akala niya. Now, inaway mo si Pastor Kibuloy. Mula't mula pa panahon pa ni Era, panahon pa ni Pinoy. Lahat yan pumunta kay Pastor Apollo Kibuloy para humingi ng basbas. Tapos ikaw gunggong ka, inaway mo si Pastor. Di nawalan ka ng 5 milyong boto, nililigawan nga nila Chis Escudero ng lahat ng Noli de Castro nga, nagpunta pa dyan para manligaw eh. Kasi nga gusto nilang makuha yung boto nung simbahan ni Pastor Kibuloy. Kaya ganyan kayo kabobo. Nagka-capitalize kayo doon sa Dilawan crowd. Tangina, wala ngang senador na nanalo dyan eh. 8 diretso nga yan eh. Tapos dyan pa kayo a-align. Kasi iniisip nila, lahat ng galit sa Duterte, pag inaway natin si Duterte, makukuha natin yung boto. Yun ang ano nila. So, anong ibig sabihin nun? Kabobohan yun. Kung gusto nyo talagang manalo, nang hindi mo na kailangan magbigay ng ayuda, i-align mo yung sarili mo sa mga Duterte. Tinan mo si Isko, naka-align yung mga policies ni Isko. Saan? Sa kung ano yung policy ni PRD. Ano nangyari sa Maynila? Gumanda. Nanalo si Isko sa eleksyon ng pagka-presidente? Hindi. O, di ibig sabihin, hindi rin pala totoo yung sinasabi mo. Hindi. Merong Bongbong, merong Inday. Meron. Talagang alam naman ni Isko na hindi. Pero minahal siya ng Maynila. At ngayon, tuwan-tuwa ang mga taga Maynila na babalik siya sa Maynila. May Hani Lacuna na incumbent tapos meron pang Sam Versosa na mandurugas. Pero ang gusto ng tao, si Isko. Bakit? Organic kasi. Si Isko kasi naka-align siya kanino? Sa mga Duterte. Kung hindi naman siya alay, pero idol niya si Duterte, naka-align yung kanyang yung formula na ginamit ni Isko sa Maynila, yun yung formula na naging effective na sa Davao. Kamay na bakal. Yan ang lagi ninyong tatanda. Kaya kayo mga congressman, sa lahat ng ginagawa nyo kay Inday Sara, you are just making her more popular. Lalo nyo lang pinasisikat, lalo nyo lang ine-expose yung mga sarili nyo na you are all there to do politics, not to serve the people. Itong ginagawa ninyo, ilang buwan na tong hearing.
Oh, ganyan na kalaki yung sinayang yung pera ng taong bayan. Ganyan na kalaki yung sinayang yung time na dapat binabayaran kayo ng taong bayan para gumawa ng mga batas. Ano magagawa niyong batas dito sa, inaano niyo kay Inday? Halimbawa si Inday, oh, meron siyang ano, hindi kumpleto yung pag-ano niya, yung pag-ano niya ng liquidate niya. O question, ikaw ba bilang congressman, kaya mong gumawa ng batas na tanggalin yung certification by ano, ano ba yun, liquidation by certification? Kaya mo bang gawin yun? Kasi kung in aid of legislation, nakita nyo dito sa hearing kay Inday na mali itong certification by or liquidation by certification, mali ito. Mali itong yung confidential funds, certificate na lang, hindi na kailangang scrutinize dahil confidential funds. Kung alam niyong mali ang mga yon, gumawa kayo ng batas, canceling itong mga ito, ibig sabihin may nagawa yung committee ninyo dito sa hearing na 'to. Pero hangga't sinisilip niyo yung corruption di umano kay Inday ta's yung corruption diyan sa inyo pinagtatakpan ninyo, wala na yun, in aid of pagnanakaw na yung ginagawa niyo, hindi na in aid of legislation, tama?